Tiniyak ng ilang kongresista makikipagtulungan sila sa iba't ibang sangay ng gobyerno para mapabilis pa ang paghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol sa Davao Region. Yan ang ulat ni Melales Moras. Lubos na ikinalungkot ni Davao Oriental 2nd District Representative Chino Almario ang naging pagyanig ng malakas na lindol sa kanilang probinsya. Sa kanyang pagharap sa media, ipinakita pa niya ang larawan ng isa sa mga nasawi roon matapos mabagsakan ng pader. Ina-identify pa kung sino yon, tapos we're also trying to contact na rin po the family once we will contact the family once identified na po. Ayon kay Almario, sa ngayon tulong-tulong na ang iba't ibang sangay ng gobyerno sa Davao Region sa pagtugon sa nangyari. Inaalam pa rin nila ang lawak ng pinsala na naidulot ng lindol. There are some recorded cases of minor landslides. Mayroon din po mga cracked infrastructure such as bridges. Kung gabi pa ito nangyari, iba din. It will be a completely different story na magkakaroon ng power outages, mass panic, and all. Pero thankfully, it happened during the day, although unfortunate pa rin. Sa ngalan naman ng liderato ng Kamara, tinayak na rin ni House Deputy Speaker Christine Singson Mihan na nakabantay na sila sa sitwasyon. Yes, I was just informed na nagkaroon nga ng lindol. So we are here in support for those that are affected. And of course, kami dito sa Congress will do our best also to find ways paano mapabilis ang tulong para sa mga nalindol. Ngayong Biyernes, inaprubahan na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Giit ng ilang House leaders sa ganitong sitwasyon na sunod-sunod ang sakuna sa bansa, mahalaga ring mapanatili ang unprogrammed appropriations. Katulad, may lindol na naman sa Mindanao ngayon. Napakalakas, 7.5. Paano yun? Di ba? Itong 2025 budget, meron ang program doon. So, ma-access yun ni Presidente. Kung meron extra income ang gobyerno, maipasok doon, magagamit nila kaagad. So for you po, sa UA sa 2026, mahalaga na hindi siya matanggal? Kasi so mahalaga yun sa 2026. Kung marami pa tayong lindol, marami pang bagyo, marami mabaha, at least merong pang-response ang palasyo. Ang program hindi masama kung gamitin sa tama. Okay? Yung budget natin ngayon, sa tingin ko walang masyadong insertion na Kasi sinabi na ng Pangulo, gusto niya sundin yung National Expenditure Program talaga. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.